Isa sa mga pinaka nire-recommend kong phones last year, ang Poco X5 Pro. Sobrang solid ng phone na yon at ngayon, andito na yung mas bago. Nasa atin na ang Poco X6 Pro na lagpas doble ang inangat sa performance. May mas maliwanag na Flow AMOLED display, 5,000 mAh battery with 67W fast charging at upgraded na rin na RAM at storage. Eto na ba yung para sa'yo? Dapat ka bang mag-upgrade dito? Ano yung mga pros and cons? Pag-uusapan natin lahat, pero syempre, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ang maka 500k subs this year. Kaya naman extra efforts kami sa paggawa ng mas marami pang videos. So kung sakaling makatulong at magustuhan mo itong video, baka naman pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan at follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so isang mabilisang unboxing lang para mapag-usapan na kaagad natin yung phone. Wala namang bago sa packaging. Meron pa ring SIM ejector tool, cable at charger, pero this time, kulay gray na silicone case na yung kasama, which is good para sa akin kasi simple lang tignan at alam din nating hindi maninilaw over time. Tatlong kulay ulit ang ginawa ng Poco para dito. May black, yellow at gray tayo at pagdating sa materials na ginamit, plastic back panel yung sa black and gray, tapos vegan leather naman yung ginamit para dito sa kulay yellow. At sa totoo lang, nagandahan ako dito. Meron tayong yellow power button at of course, hindi naman para sa lahat yung yellow. Kaya nga may other options tayo. So ang ganda sa akin kasi bukod sa kakaiba yung kulay, sobrang komportable din kasing hawakan nitong vegan leather material nila. Malambot sa kamay, masarap hawakan at komportableng gamitin dahil magaan lang din. At kung mapapansin nyo kasi dito, meron tayong konting curve sa likod kahit na flat yung mismong frames. Tapos para naman sa proteksyon nitong phone, meron tayong Corning Gorilla Glass 5 dito sa harap at may official IP54 water and dust resistance na rin na upgraded ng konti kumpara sa IP53 ng Poco X5 Pro. Mas protektado na sa mga talsik-talsik ng tubig. Now, isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa last year's X5 Pro, yung display. At yan ulit yung nagustuhan ko dito sa Poco X6 Pro. Meron ulit tayong 6.67-inch Flow AMOLED display. So, andito ulit yung sobrang nipis na side bezels, maliit na punch hole, at good news kasi may mga ginawa rin silang upgrades like yung resolution, mas mataas na at 1.5K. So, mas sharp ng tignan yan ngayon kahit na sharp na rin naman talaga noon. Mas maliwanag na rin, 1200 nits sa high brightness mode at hanggang 1800 nits naman yung peak brightness. So, nung sinubukan kong gamitin outdoors, hindi ako na problema kasi maliwanag at kitang-kita pa rin yung screen even under direct sunlight. At syempre, andito pa rin yung magandang picture quality ng AMOLED nila. Very good viewing angles, excellent contrast ratio, matingkad yung kulay at fully covered din ang DCI-P3 color gamut. So accurate din talaga yung colors natin dyan. Widevine L1 na rin yung security level nung chinek ko sa DRM info. So solid din nung nanood ako ng Ghost Fighter live action sa Netflix, Percy Jackson sa Disney Plus, at pati na rin sa mga anime like Tokyo Revengers. Ang gandang panoorin ng videos, may support sa parehong HDR10 and Dolby Vision, at nagandahan nga rin pala ako sa speakers. Siyempre, dual speakers na rin yung nilagay nila at nung nanonood ako, malinaw kong naririnig yung mga dialogue sa palabas. Malakas din, sapat na para sa isang kwarto. So for a mid-range phone, masasabi ko na magandang set of speakers to. Take note nga lang na tulad sa karamihan ng mga high-end phones ngayon, wala na rin tayong headphone jack dito. Wala rin akong reklamo sa smoothness and responsiveness ng screen. Again, 120Hz yung refresh rate, so tinest ko to sa FB, sa IG, at syempre sa home screen na rin. And as expected, very smooth yung pag-navigate natin at wala akong nakitang problema. Mabilis lang ding bumaba sa 60Hz yung refresh rate kapag walang motion sa display. At according to Poco, meron din daw tong 2160Hz na instant touch sampling rate. Hindi nila nabanggit yung overall touch sampling rate, so para magka-idea na lang din tayo, yung Red Magic 9 Pro ay may 2000 Hz na instant touch sampling rate. So, mas mataas pa to ng konti sa isang flagship na gaming phone. Unfortunately, wala akong tools para i-test at i-confirm yan. So, ang masisigurado ko lang, sobrang responsive nito sa bawat pindot ko. Lalo na nung naglalaro ako. At dahil nabanggit ko na rin naman yung paglalaro ko dito, doon na tayo sa exciting part.
Yung performance. From 6nm Snapdragon 778G sa Poco X5 Pro, 4nm MediaTek Dimensity 8300 Ultra na yung ginamit dito sa X6 Pro. At ang laking lundag sa performance niyan. Well, maganda naman yung performance ng X5 Pro. More than 500,000 points din yung Antutu benchmark score natin doon last year. Pero this time kasi sa X6 Pro, nakakuha tayo ng more than 1.3 million points. Wow! Lagpas doble, so maaasahan talaga natin na sobrang bihira ang lags, mabilis, at responsive yung phone sa araw-araw na paggamit natin. Kung halimbawang hindi ka naman gamer, o kaya sabihin na natin casual gamer ka lang naman, for sure, yung ganitong klase ng performance ay sasapat sa'yo ng maraming taon. At mention ko na nga rin pala na UFS 4.0 yung storage at LPDDR5X na rin yung ginamit na RAM. Same yan sa mga flagship gaming phones ngayon. So para magkaroon ng ganon sa isang mid-range phone, sobrang panalo tayo doon. But what if hardcore gamer ka? What if ikaw talaga yung taong pinupwersa yung phone at magdamagan kung maglaro? Well, syempre nag-test din ako ng mga games dito at kung ang lalaroin mo lang naman ay yung mga less demanding games like ML, Wild Rift, CODM, or Pokemon Unite, wala kang magiging problema. Available dyan yung pinakamatataas na settings at kahit isagad natin yung graphics, malalaro natin ng maayos. Sobrang bihira ang frame drops at syempre, super smooth din sa mga laro na may support sa 120 FPS mode. Makikita nyo naman dito sa ML na kahit may mga clash at nagkakabitawan na ng mga skills, over 100 FPS pa rin yung binibigay sa atin. Tapos para naman sa mga graphic-intensive games like Genshin Impact and Farlight 84, well, una muna, nasa 1 oras din yung testing na ginawa ko dito sa Genshin Impact. Sinet ko yan sa highest graphic preset, 60 FPS mode, at very playable yan dito sa X6 Pro. Hindi lang talaga consistent sa 60 FPS. May mga pagkakataon at may mga lugar na bumababa ako ng 40+. Hindi naman madalas, most of the time nasa 50 to 60 FPS din talaga. So I would say na very good performance pa rin for a mid-range phone. Hindi lang talaga syempre flagship gaming phone ang level. Sa Farlight 84 naman, sinet ko rin lahat sa extreme settings at kapag ganyan, sobrang bigat ng game na to. May 120 FPS din tayo dito at hindi ganun ka-consistent yung nakuha kong frame rates. Tulad sa Genshin, mostly 50 to 60 FPS din, though minsan bumababa kasi tayo ng 40+ at minsan naman 70, 80, 100+ FPS. Again, taas-baba yung performance dito. So ang may re-recommend ko, ilimit lang natin yung setting sa 60 FPS mode para mas stable yung laro natin at para maiwasan na rin yung sobrang pag-init ng phone. Yes, nag-iinit din kasi itong X6 Pro sa mga demanding na laro. Sa ML at CODM, wala namang problema. Hindi tayo umabot ng 40 degrees. Sa Farlight 84, almost 40 degrees na rin. Hindi lang siguro umabot kasi nga around 50 to 60 FPS lang din yung binibigay sa atin. Yung Genshin Impact ang umabot ng 40 degrees na mainit-init na rin, though hindi naman sobrang uncomfortable na tipong hindi mo na mahahawakan yung phone. So kahit na malakas itong Dimensity 8300 Ultra, dapat alalay pa rin sa mga demanding na games para maiwasan yung pag-init. At para malinaw nga rin pala, 24 degrees yung room temperature habang nagtetest ako. Eto, meron tayong temperature meter. So yes, meron tayong aircon na nasa normal na settings lang din naman. So paalala lang ulit na kung nasa mas mainit na lugar tayo, mas mag-iinit din yung phone natin. Para naman sa battery and charging, same pa rin to sa last year's model nila. 5,000 mAh yung battery capacity na may kapartner na 67-watt fast charger. At wala namang problema kahit nasabihin nating same lang yan as last year. Kasi hindi naman madaling malobat. 2 beses akong nag-run ng PC Mark battery test at umabot tayo dito ng 13 hours of screen on time, which is almost same lang din sa last year's model. Though take note na mas powerful naman yung chipset na gamit natin ngayon. Tapos pagdating naman sa charging speed, 0 to 100%, 50 minutes lang ang inabot. So mabilis pa rin yan for a mid-range phone. Wala pang 1 oras yung charging. At syempre magiging mas mabilis pa kung i-charge mo kaagad kapag lobat na. Or around 20% na lang. Siguro mga 40 minutes lang yung aabutin kapag ganon. Okay, so next, pag-usapan naman natin yung camera. 108 megapixels yung main camera ng X5 Pro. At this time, ginawa na lang nila tong 64 megapixels. Pero alam naman natin na wala sa number of megapixels yan. So eto yung mga samples na nakuha namin. Sa totoo lang, kung usapang sharpness and details lang tayo, maganda yung nakita ko dito. Detalyado yung karamihan sa mga photos at hindi man flagship level in terms of dynamic range,
masasabi ko na decent pa rin naman. Kung mapapansin nyo dito sa isang side-by-side natin ng X6 and X6 Pro, sa X6 Pro kita pa rin yung details dito sa bandang tapsihan, samantalang sa X6, nawala na yung details. Yun nga lang napansin ko na medyo may green tint yung kuha natin dito. May mga photos na okay lang naman, hindi naman halata, pero may mga kuha din na mapapansin mong may pagka-green yung picture, lalo na sa mga HDR shots. Now, this is definitely fixable through software updates at kaya rin namang mabawasan yan kung iti-turn on natin yung AI. Yun nga lang sa ngayon, meron tayong ganitong problema, so mas maire-recommend ko na i-turn on natin yung AI na naka-turn off by default. Para sa akin, mas maganda yung kulay kapag naka-turn on. Ito naman yung ilang samples namin ng portrait shots at nagandahan ako dito. Maganda yung pagkaka-blur ng background, hindi sobrang fake ng dating, edge detection is not perfect pa rin, lalo na sa mga tikwas-tikwas ng buhok, pero goods na goods pa rin para sa akin overall. Kumuha rin ako ng nighttime photos at goods na rin yung kuha dito. Not the best that I've tried, so masasabi ko na sakto lang. Nagiging mas maayos yung exposure lalo na sa mga LEDs at sobrang bilis nga lang din palang kumuha ng night mode photos. Hindi ka na mag-aantay ng ilang segundo para ma-process yung photo. Tapos eto naman yung kuha sa ultra-wide at macro cam. Medyo soft yung ultra-wide lalo na pag tricky yung lighting. Medyo malayo din yung colors kumpara sa main cam. Tapos eto naman yung macro shots kung sakaling ginagamit nyo. At para naman sa front-facing camera, okay sa akin yung photos kasi maganda yung kulay at hindi na rin masama pagdating sa sharpness and details. Dapat lang talaga meron tayong sapat na liwanag kasi kung medyo madilim, expect na magiging soft yung kuha natin dito. Tulad lang din sa ibang mga phones. May mga nasubukan na akong mas maganda pa dito, lalo na nitong late 2023, but still, decent pa rin naman overall, so ang kulang lang talaga para sa akin ay yung 4K na video recording. Okay, so eto yung video quality gamit ang front-facing camera ng Poco X6 Pro. At again, hanggang 1080p 60fps pa rin tayo dito. 30fps ngayon. Wala pa rin 4K or even 2K man lang sana. So sayang kasi kayang-kaya naman niya ng chipset. For a 1080p video, okay naman. Again, proper lighting is the key lang talaga. Pero this 2024, kailangan na talagang i-level up ng Poco to. Lalo na't may mga budget mid-range phones na rin na kayang mag-record in 4K sa selfie cam. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comment section kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Yung video sa main camera ang kayang mag-record in 4K. Hanggang 30fps yan at meron na ring stabilization so hindi gaanong maalog kahit naglalakad tayo. Sharp and detailed din yung kuha. Dynamic range is decent. Buhay na buhay din yung kulay kahit na may konting pagka-green din. So overall, pasado pa rin naman sa akin. Isa rin sa mga bago dito sa X6 Pro yung software. Android 14 yung operating system out of the box, so naka-latest na agad tayo. Tapos eto yung unang phone ko na naka-Hyper OS na at so far, goods naman yung naging experience ko. Medyo marami rin yung bago dito at maghahaba tayo ng sobra kung ipapakita ko pa lahat. So, para mabilis lang, meron tayong mas magandang lock screen customization, mas swabbing animations, may parang dynamic island na animations din, mas magandang multitasking experience. Overall, naging mas kamukha to ngayon ng iOS ng Apple at super hopeful ako na magiging mas maganda na yung software experience natin ngayon dito sa Hyper OS. Yung sandamakmak na bloatwares lang talaga ang X para sa akin, so uninstall na lang natin yung mga hindi natin kailangan. Other features bago yung mga pros and cons, nagustuhan ko yung haptic feedback, maganda yung vibration kapag nagtatype ako. 5G network nung ginamit ko, okay naman. Kahit dito sa kulob na kwartong to, nakakasagap pa rin ng konti. Video calls okay din sa parehong audio at video. Wala naman akong na-encounter na bugs. At sa Wi-Fi speed naman, same lang din ang sagap sa mga mas mahal na phones. Okay, so habang nire-record ko tong video, hindi ko pa talaga alam yung presyo. Hindi pa sinasabi sa amin ng Poco, so hindi ko pa rin masasabi kung sulit ba at hindi ko pa rin masyadong maikukumpara sa iba. Pero kahit na ganon, pwede pa rin naman nating pag-usapan yung mga pros and cons. At para sa una, sa listahan ko ng pros, syempre number 1 dyan yung performance. Sobrang laki ng tinalon sa performance kung ikukumpara natin sa last year's Poco X5 Pro. Yung pag-init, babalikan natin mamaya pero sabihin ko lang na solid talaga yung performance nito
for a mid-range phone. Malaki at latest yung RAM at storage, yung display natin ang ganda rin, bukod sa manipis yung bezels, maganda rin yung mismong picture quality, smoothness, responsiveness, and even yung brightness. Speakers, wala rin akong reklamo, malakas at klaro, may good battery life, mabilis mag-charge, at pagdating sa build, kahit na hindi yung pinakamataas, meron pa rin tayong decent na protection. Yung camera performance, honestly, hindi siya super duper impressive. Feeling ko medyo na-shift talaga yung focus ng Poco sa performance nitong phone. So, not the best camera setup that I've tried, pero masasabi ko na good enough pa rin para mapasama sa listahan ng pros natin. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung mga cons, sabi ko nga kanina, posibleng mag-init to kapag sagad-sagaran yung paggamit natin. So, kahit na malakas itong Dimensity 8300 Ultra, dapat alalay pa rin. At piliin lang natin yung saktuhang graphic settings sa mga demanding na games. Yung medyo pagka-green ng photo, sana maayos din kaagad. Again, I recommend turning on the AI para maiwasan yan. Yung ultra-wide at macro, halatang-halata na pamparami lang ng camera. Yung video recording sa selfie, limited pa rin sa 1080p. Para sa akin, dapat i-level up nila yan this year. At panghuli ko dito yung bloatwares. Madali namang mag-uninstall. Mas okay lang talaga kung mababawasan pa dahil medyo marami din. Now, kung naka Poco X5 Pro ka ngayon, alam ko na medyo matetempt kang mag-upgrade dito dahil nga sa performance leap na nakita natin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na maganda pa yung X5 Pro at hindi mo pa yan kailangang palitan. Lalo na kung camera ang usapan. Now, kung susumahin ko lahat-lahat dito, camera, performance, display, build and design, speakers, battery and charging at iba pa, sobrang solid na mid-range phone nitong X6 Pro. Sayang nga lang kasi hindi ko pa alam yung presyo. Pero knowing Poco, malamang sa malamang maglabas sila ng super goods na early bird promo. Ilalagay ko sa description yung link ng official stores nila kung saan kayo pwedeng maka-discount. So click nyo na lang din yan kung sakaling magustuhan nyo to. At by the time na uploaded na itong video, siguradong may presyo na ang Poco. So ano sa tingin nyo? Sulit ba? Ano yung mga bagay na nagustuhan at hindi nyo nagustuhan dito? Pag-usapan natin dyan sa comment section. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Para sa review namin ng bagong labas lang din na Poco M6 Pro, click mo lang to. At para naman sa last year's X5 Pro, click mo lang to.